in public ito, no, because I am here in the US, I am here in Minnesota, but I still have families in the Philippines. May mga kapatid po ako na nasa Davao, um, kasama ng kanilang mga anak. Ilan po sa aking mga kapatid ay nagkaroon po ng death threats, no? In fact, last night, yung dalawa sa aking mga kapatid ay nagpa-blatter na, no, doon sa kanilang barangay at sa kanilang mga kapulisan because someone are naghahanap sa kanila na talagang yung description ba ni Kibuloy na tawag nito yung angels of death niya, katulad ng sinabi niya sa kanyang mga audio, no, na shinare natin dito sa ating channel, na lahat na lumabas doon at kumakalaban sa kanya ay papatayin o hahabulin ng angel of death niya. Magpapadala siya ng angel of death at hindi lang yung mga workers na nagsasalita o kumakalaban o tumatayo sa tama, kundi pati na ang kanilang mga family. So ganun po ang nangyayari. But we are not here to stop at this time. So ano ba ang intensyon ni Kibuloy? Bakit niya ginagawa ito? Ano ba ang intensyon? So sa ganitong pangyayari, it is important to know kung ano yung intensyon niya, ano yung motivation niya, bakit niya hinaharas yung ating like family, yung mga pamilya, mga kapatid ko na nasa Pilipinas. Ano ba ang motivation? Kasi gusto ni Kibuloy na tayo ay pahintuin. Babawiin natin yung ating mga sinasabi, yung ating mga testimony, at i-delete natin yung ating mga videos dito sa YouTube, no? Para hindi na makita. Akala niya na yung kaso niya ay nakarelay sa atin, nakarelay sa akin. No, it's not. As we know that. I am just here to spreading awareness sa mga tao kung ano yung mga information na nasa akin, kung ano yung aming mga karanasan, yun lang ang aking sinasabi at pinapopulate. And I am glad because I am not alone doing this now. No? So ngayon, gusto ni Kibuloy na tayo ay pahintuin. Kaya pati yung ating mga family, mga mahal sa buhay, mga kapatid, no, ay dinadamay nila. No, dinadamay nila. But gusto kong ipaalam, no, sa ating mga kapitbahay namin diyan, sa aking mga kapatid, sa aking mga pamangkin na tayo ay mapagmatsyag. At sa public din, sa ating government sa Pilipinas, no, kami po ay mapayapa, wala po kaming kaaway, kasama po ng aking mga kapatid, ng buong pamilya. We are law-abiding citizen. Wala po kaming kaaway. Wala kaming problema. Yung mga kapatid ko walang problema sa mga tao dyan sa Pilipinas. But because I speak up, but because I'm here standing up against Kibuloy, at nagkakaroon po ng death threats yung aking mga kapatid. Dahil yung death threats po na pinapadala nila sa atin ay hindi po nag-e-effect, no? Yung mga paninira nila sa social media, yung pagtawag nila sa atin ng kung ano-anong pangalan, at kahit yung mga direct and indirect threats na ginagawa nila, ay hindi po tayo natatablan because we know what we are standing for. Pero si Kibuloy po ay hindi po siya humihinto doon. Kung gagawin po niya ang lahat para tayo ay magiging affected sa mga nangyayari sa kanya. But even in this time, no, even sa ganitong mga pangyayari, hindi po tayo tatakbo, hindi po tayo hindi tayo magdadalawang isip na ipaglaban kung ano ang tama at tatayo tayo sa tama. Why? Because we are not fighting alone. At tayo ay nagpapasalamat, no, kay Senator Risa talaga because she is alone standing diyan sa Senate. Ang daming mga senador, no, na binutuhan ng taong bayan, pero pagdating sa ganitong sitwasyon, pagdating sa trabaho, hindi po nila ginagawa ang kanilang trabaho, hindi po nila pinoprotektahan ang mga tao, kundi pinoprotektahan po nila ang kanilang mga kaibigan.
Ang kanilang kung sino po, kung saan po sila nakikinabang, doon po sila nagpo-protect. Hindi po sila nagsiserve sa ating bayan o sa atin, no, sa mga Filipino. Sila po ay nagsiserve sa kanilang mga sarili at kanilang mga kaibigan. Titingnan po natin, example, no, ang nangyayari diyan sa Senado. Oh, for example, kay Senator Tolentino, anong sabi niya? Kailangan daw ng due process. Pareho sila ni Amy Marcos at si Robin Padilla, si Bongo, si Bato. Pare-pareho ang kanilang mga sinasabi. Bakit? Oh, kailangan daw may due process, and I agree with it. Kailangan may due process, and this is the due process, no, na ginagawa. Bawat isa, bawat party po ay binibigyan po ng pagkakataon upang tayo ay i-present ang ating mga sarili at i-present kung ano man ang ating mga argument. But the fact na si Kibuloy ay hindi sumisipot kahit ilang imbitasyon na, that doesn't mean, no, na wala siyang karapatan o inapakan yung kanyang karapatan. You know, ang masama kasi sa atin dyan sa Pilipinas, because mahilig tayo magtakip o magtago ng mga kriminal kapag ito ay ating napakinabangan. No? Yan ang masama diyan sa Pilipinas. Kaya tayo hindi umuunlad. But now, guys, we see, no? Nakita natin it's even brighter than the noon sun, no? Ang mga nangyayari ngayon. Lalo na diyan sa sa Senado. So, ang panawagan ko sa ating lahat, no, na magiging matibay tayo at gawin natin kung ano ang tama. Kasi yung ating mga opisyalis na binoto natin ay hindi yata alam kung ano ang tamang gawin. Oh, imagine, sa tagal-tagal na panahon na si Kibuloy ay naabuso ang human rights, ang rights ng bawat isa sa amin. Ngayon, siya ay magsisigaw ng victim siya of human rights. No, how is that make sense? At binigyan siya ng pagkakataon upang i-present ang kanyang sarili, sagutin ang mga tanong. But ayaw niyang humarap. Bakit? Is it because he is innocent or he is hiding something? No?